Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, pag-usapan lang natin dahil may mga nasampulan na naman po si President Bongbong Marcos, no? Bali, ito po yung inspection na naganap, no? Estimated of 178.5 million worth of confiscated frozen mackerel. Wow, favorite ko to mga kababayan. Imported from China at the Manila International Container Terminal in Tondo, Manila. Bali, noong December 14 po ito. Ayan, bali, according po sa Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Services, na-seize nga po yung shipment ng 21 container vans loaded with frozen pelagic fish arrive at the Manila International Container Port noong October and remained unclaimed by the consignee. It has been reported that the shipment lacked the necessary sanitary and phytosanitary import clearance. Ayan. And sabi naman po ng BFAR, na-confirm nga na yung shipment ng imported na mackerel na galing ng China na wala pong walang na-submit na application mula no August 30 to September 16. So si PBBM kasama yung BFAR, iba pang ahensya ng pamahalaan, ay in-inspection nga po itong mga na sakote, kumbaga, no, mga na-confiscated na mackerel. And alam nyo mga kababayan, naalala nyo po, no, ang previous admin, yung mga nako-confiscate na mga katulad ng ganito, mga goods, mga isda, bigas, diba noon, parang hindi siya napapamahagi sa mga Pilipino kasi yan yung sinisigaw ng mga kababayan natin noon. Yung mga nako-confiscate na mga katulad nito, no, nitong frozen mackerel na kumbaga illegal yung pagpasok sa Pilipinas. Diba, kung natatandaan nyo noong previous admin, ang sigaw ng mga tao, ipamahagi na lang itong mga nako-confiscate para naman mapakinabangan at hindi mabulok. Pero sa pagkakaalala ko, parang wala pang nangyaring ganun, na may mga nako-confiscate na mga produkto galing sa ibang bansa na idinidistribute sa tao. Kasi nito lang last year, if I'm not mistaken, yung mga confiscated na bigas na hinuhoard nitong mga makasariling negosyanteng mga ito, no, hinuhoard nila para tumaas yung presyo, tas saka nila ilalabas, di ba? Yung mga ini-smuggle na produkto, no, na hinuhoard nila, hindi nila ilalabas, kumbaga hayaan lang nila dyan naka-stock. Tapos pag tumaas na yung presyo, saka nila ibinibenta. Diba? Kawawa talaga yung mga kababayan natin. And ito nga, ang maganda lang dito, ngayong admin ni President Bongbong Marcos, yung mga produktong nakukonfiscate, ipinamamahagi po sa tao para kinabangan habang pwede pa, 'di ba? Habang magagamit pa nila, mapapakinabangan pa ibibigay po ng administrasyon. So ayan nga mga kababayan, bali nakumpiska nga itong nagkakahalagang 178.5 million. Grabe, napakalaking halaga nun. And papakita ko sa inyo yung ilang clips or ilang video nung pagdidistribute nitong mackerel. Alam niyo mga kababayan, favorite ko yan. Yung sa lata lang yung binibili ko. Pero napakasarap mga kababayan. Kaya syempre, maswerte ang ating mga kababayan na makakatanggap nito. And syempre, kesa nga masira, masayang, pinamahagi po. Pero syempre, alam niyo naman, hindi naman yan ipapamahagi ng hindi chine-check. No? So, chine-check po yan maigi kung ano pa siya sa human consumption. Ayan, sabi ni BBM. The first enforcement action under Republic Act No. 12022 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act that classifies agricultural smuggling, hoarding, profiteering, and engaging in a cartel as economic sabotage. Dapat talaga itong mga nag-hoard na to,
Itong mga smuggler na to, yung mga nag-hoard ng mga produkto, tas hintayin nilang tumaas, tas ibibenta nila ng pagkamahal-mahal na ang nagiging kawawa, yung mga kababayan natin, deserve lang na masampulan. Ha? Dapat kala nyo safe na kayo, ha? Kung noong previous admin, kasi wala tayong nababalitaan na yung mga confiscated na mga produkto na nagiging cost, bakit tumataas din yung mga bilihin, at least ngayon, todo talaga yung pagtatrabaho ng administrasyon. Nakikita naman natin mga kababayan, ewan ko lang sa iba, pero ako personally, since updated talaga ako sa ginagawa ng administrasyon, no, nakikita ko talaga na double time sila sa pagtatrabaho at saka hindi sila nagpo-focus sa isang bagay lamang. Maraming sektor na pinopokusan si PBBM kasi sabi ko nga, nung umupo si BBM, napakaraming problema ang naiwan sa kanya. Partida, pandemic pa nun mga kababayan, hindi pa totally 100% bukas yung mga establishment. And all over the world naman, ganun din ang sitwasyon na bumabangon pa lang pagkatapos ng pandemya. And sabi ko nga, napakaraming problema ang iniwan ng previous admin kay PBBM. And ngayon, iniisa-isa ni BBM asikasuhin. And isa na nga po dyan yung food sector. No, na alam nyo naman, kung aware kayo, nakapapanood yung mga vlogs natin, pinopokusan talaga ni PBBM yung ating mga magsasaka at mangingisda para naman po makabawi. Diba? Siyempre, pagka natulungan sila ng pamahalaan na ibigay lahat ng pangangailangan nila, alam nyo naman ng mga magsasaka, ang mga farmers, sila yung nagpapakain sa ilang milyong Pilipino. Diba? So, napakalaking bagay na pinupukusan din ni PBBM ang ating mga magsasaka at ating mga mangingisda. So, ito nga mga kababayan, noong chinek ni PBBM, kasi chinek niya to kung fit pa for human consumption. Kasi nga, i-distribute sa mga tao dyan sa Maynila, no? So, sabi ni BBM, dahil mayroon namang inspection, na-inspect na ito, safe for human consumption, kaya't habang pwede pa ay i-distribute na natin para naman hindi masayang at magamit naman ng ating mga kababayan, which is true. At alam niyo mga kababayan, yun yung sinisigaw ng ating mga kababayan Pilipino kahit noong previous admin, na yung mga nakukumpiska, sana ibigay sa tao. Diba? And ngayon, dahil yung previous admin, hindi siya nagawa, ngayon ginagawa ni PBBM. Pero alam nyo ba, kahit na yun yung ginagawa ni PBBM, may mga negatibo pa rin komento. Itong mga kritiko niya na akala mo talaga napakagagaling, no? Akala mo kung makapagsalita expert, na akala mo kung makapagsalita may alam. Alam niyo yun, kung noon sinisigaw ng mga tao na ipamahagi na lang yung mga nakumpiska na yan. Ngayon, na pinapamahagi, may say pa rin sila. May mga negative say pa rin sila. Diba? Grabe talaga yung utak ng ibang kababayan natin. Hindi mo mawari. Pag nagtatrabaho, may nasasabi. Diba? Pag pina-priority yung mga infrastructure programs, may nasasabi at nasasabi. Kaya hindi mo talaga alam kung saan kalulugar. So, yun mga kababayan, ito nga, nai-distribute sa ating mga kababayan. Ito yung ilan sa mga litrato, no, ng pagdi-distribute. And, syempre, matagal-tagal. Ang laki, mga kababayan, nakita ko And, kayong mga nag-hoard ng mga produkto para pahirapan ang ating mga kababayan Pilipino. Kumanda na kayo kasi hindi lang ito yung masasampulan ni PBBM. Marami pa.